Magandang araw mga banateros. Malabo nang makonvict si VP Sara Duterte. Sa madaling salita, malabo na po siyang ma-impeach. At ipapaliwanag natin ngayong araw yan. Kasi, alam mo, sabi nga first impression last. Kaya meron tayong ganyang kasabihan. Ano ibig sabihin nun? Yung una mong ipapakita sa tao, yan ang talagang tumatagal. Yan ang impression. Yung unang impression mo na pinakita sa tao, yan ang tumatagal sa tao. Ibig sabihin, yung una, napaka-importante niyan. Ngayon, unang araw pa lang ng impeachment trial ng ni VP Sara Duterte, alam mo, grabe ho. Natatawa ako, sabi ko, this is really a good, tama si VP Sara Duterte, bloodbath. Bakit? Dito, malalaman mo talaga kung sino yung may utak at sino yung namumulitika lang. Very obvious. Sino dito yung bumabaluktot ng batas, ng konstitusyon, o yung nagbebendalo, at kung sino yung talagang alam mong merong paninindigan. Bibigyan ko kayo ng halimbawa sa paninindigan. Di ba, noon pa lang sinabi ko na ho sa inyo na maaring taktika. Maraming ang nagsabi sa akin, ba't mo naman binubuking? Kasi ako, nag-a-analyze lang naman po tayo. Kung tama, hindi ko nakasalanan. Pero, naisip-isip ko, yung mukhang taktika yung ginawang si Chis Escudero ay bumaluktot o nagkabilang panig. At baka naisip ko nung time na yun na baka may deal. Baka may deal na payagan siyang makalipat pero siyang gagawing Senate President. Alam naman natin, si Senate, hindi President kasi parang puppet na lang yung si Gatchalian ngayon Si Chis Escudero ngayon, ako, may tuturing ko, sa simula pa lang, ano siya, hindi ho siya biased. Sa tingin ko nakikita ko Kasi unang binitawan niya kagad is napakalinaw that the 2/3 of all its members ng Senate ang dapat mag-convict kay VP Sara Duterte. Simula pa lang, tinuldukan niya na. Simula pa lang, sinabi niya na kaagad na kailangan talaga is 16. Malinaw. Malinaw na malinaw sa batas. Doon pa lamang po, sabi ko, mukhang maganda to. Mukhang magandang pangitain ito. Kasi napaka-imposible nilang makakuha ng 16. Sa katunayan, kung maninindigan, itong si JB Ejercito. Kasi tandaan niyo, sinabi ni JB Ejercito, ayaw niya ma-impeach si VP Sara Duterte. Sa katunayan, nag-comment pa siya niya, na-screenshot pa yan ni Doc Eric Mata. Di ba? Kung paninindigan niya yan, very nice, very good. Pero kung again, mawala na naman siya ng bayag. Hindi katulad nung kapatid niya na may bayag. At baka mamaya mawala na naman ng bayag nito ni JB Ejercito at bumaluktot sa kanyang sinabi. Tandaan nyo pinangako niya na yan. Noong palang simula. Ayaw niya ma-impeach si VP Sara Duterte. So doon pa lang, bawas na kagad yung kampo ng mga naggatsalyan. So masasabi natin, ng solido lang dyan, mga 10. Sabihin na natin, malamang sa malamang, sigurado naman ako, kahit pa paano, may mga prudent pa rin dyan, matatalino pa rin pagdating sa batas. Ang sigurado tayo dyan, syempre yung mga katulad nila Ontiveros, si Kiko, si Bam, yan, sigurado tayo dyan. Kasi yan naman ang mga gusto mapag-disqualify. Kasi ang naisip kagad nila, ganito ka bulag. Etong mga dilaw, mga pink. Akala nila, pag nag-disqualify si VP Sara Duterte at na-impeach siya at di siya nakatakbo sa 2028, akala nila mananalo sila. Akala nila sure shot na sila sa presidente sa 2028. Doon sila nagkakamali. Napakarami pang maaaring umangat. Baka nga, hindi lang po yan si Baste. Hindi lamang po yan si Pulong. Nandiyan pa, matindi si Cayetano. Malamang, lalo na ngayong nakulong si Marcoleta. Malamang sa malamang. Malamang sa malamang, si Marcoleta iangat talaga. Alam mo, ito yung mga pagkakataon kasing nakikita ng taong bayan Kung sino yung masasabi nating matapang, may bayag, na handang kalabanin ang nasa power na si Marcos at ang kanyang bangag administration. Kitang-kita natin ngayon yan. Umaangat sila ngayon. Yung mga nakukulong, bugbog sila ngayon. As a matter of fact, kahit si Depensor, maniwala ka sa akin yung pagkakulong ni Depensor. Pustahan tayo. Itaga nyo yan sa bato. Pag yan kumandidatong senador, panalo yan. Basta tayo. Alam mo, yung pangyayari niya, babaluktot yan, lahat yan, gaganyan. Mukha lang kasi ngayon mukhang talunan. Pero alam mo, Pilipino, pag yan nakakita ng talunan, naku po, maniwala ko kayo sa akin. Pag lalong inaapi,
lalo talagang kinakampihan ng Pilipinas. Ngayon, na it's really obvious. Imagine niyo walang nakulong na mastermind. Walang nakulong nakakampi ng administrasyon. Wala. Patungkulo dito sa flood control issue na to. Wala ni isang nakulong. Tapos ang makukulong pa, mga katulad ni Marcoleta, na nagsisiwalat, na nagsimula ng investigasyon sa Blue Ribbon. At naalala nyo siya nauna eh. Kaya nga nasipa si Escudero at nakudita ni Soto ay dahil sa pinabayaan ni Escudero si Marcoleta maging Blue Ribbon. Siya na yung bumubuking kung sino yung mastermind. Napangalanan doon, ladies and gentlemen, napangalanan doon si si Romualdez dahil sa Blue Ribbon na yan. Tapos, sinundan pa ng isang napakatapang na depensor na sinuportahan itong mga Marines. Napakahirap po. Alam nyo, hindi ko ma-imagine kasi nakikita ko yung mga post ni Attorney Baligud. Parang kahapon, nasa Mindanao sila. Yung isang araw, kasi mga congressman na nagdidemanda sa kanila. Isipin nyo to sa tingin nyo ba, kahit anong pera, kaya nga, it's illogical. Imagine niyo to kahit ako bigyan ako ng 10 milyon, halimbawa lang, papangalanan ko at ibang, mag-iimbento lang ako. Papangalanan ko si congressman ganito, na mahigit 20. Napapangalanan ko. Na alam ko magdedemanda yan. At pag dinemanda ko niya, 20 yan. Papagurin ako niyan. Uubusin yung binigay sa akin 10 milyon. Kakabayad sa abogado, kakabayad ng aeroplano, pagtatago, proteksyon, pagkain, palipat-lipat na tirahan. Hindi worth it eh. Kaya doon mo pala malalaman mo na itong mga dating mga bodyguard at mga dating mga Marines nagsiwalat ng kanilang mga nalalaman ay hindi mo mababayaran ng 10 milyon. Para lang i-booking mo yung mga nakapwesto ngayon na may kapangyarihan. Gago ka ba? Tanga ka ba? Hindi. The only reason na nakikita ko kung bakit sila naging ganyan is out of principle at pagmamahal sa bayan. Wala nang iba. Magpasensya nyo na po pala, inuubo-ubo ako. Pasensya na. Actually, yun nga hihingi kong tawad dahil hindi po ako nakakapag-upload. Dahil nga sa nagkatrangkaso ako dito. Halos lahat kami. Yung iba talagang, ewan ko, matitibay. Pero ako kasi may asthma ako, may diabetes ako. Tapos ako ang pinakamatanda. Kapatid ko pala pinakamatanda, sunod ako. Kaya medyo vulnerable itong aking katawan. Pagpasensya nyo. Nabuti na lang, may advertisement, buti na lang may tsaa ako. Napakasarap itong tiyaan to. Ito, ininegosyo ko to sa Pilipinas. Ibebenta ko to. Ito, kita nyo? Kita nyo yan? Para siyang luya itsura niya, pero matamis. At herbal. Galing mismo sa puno. Ang nakita ko yung pinanggalingan niya, galing parang buko. Bukong maliit, bibiyakin mo, tapos may laman sa loob. Maraming laman na ganyan. Tapos matamis siya, pero hindi tataas ang sugar mo. May banat ba? May ganyan naman na, di ba? Yung stevia. Yung stevia, may aftertaste. Mapait. Alam niyo yan. Ako kasi, stevia ako minsan eh. May aftertaste. Eto wala. Talagang nakaka-addict. Kasi yung sugar, di ba? Hindi katulad nung na-addict sa Malacanang Eto nakaka-addict kasi matamis siya, pero hindi siya tataas ang sugar mo. Ang sarap nito. Eto, i-import ko ito sa Pilipinas, ibebenta ko to. Hindi dahil sa gusto kong kumita. Kasi gusto kong i-share sa mga nag-iingat sa matatamis. Kasi hindi lang naman diabetic person ang nag-iingat sa matamis eh. Pati yung mga pre-diabetic o di kaya yung nagbabawas ng timbang, ito, hindi matitrigger ang sugar mo pero matamis, masarap. Basta, hindi ko may woody taste na masarap talaga. Anyway, balik tayo sa usapan. Hahanap lang ako ng paraan kasi kailangan dumaan to sa mga FDA. Alam mo naman, madaming korupsyon sa atin, di ba? So, padadaanin natin yan, paano mag-import. Anyway, tuloy tayo. Alam mo, kaya nga yung ginawang pagtulong ni Mike Defensor dito sa mga Marines na ito ay malaking bagay. At sabi ko nga sa inyo, etong impeachment ni VP Sara Duterte, talagang ang kanilang purpose lang dyan, walang iba kung hindi tanggalin sa 2028 presidential run si VP Sara Duterte. Pero ang nagkakamali sila,
habang tinitira nila ng tinitira at ginagawa ng imbento, etong si VP Sara Duterte, dumadami naman po ng dumadami ang masasabi nating nagiging bayani, umaangat, nagiging aware ang mga Pilipino. Kasi sabi ko nga di ba, palagian yan Ito, lagi ko itong nasa isip ito Ang apoy o mga pagsubok sa buhay, hindi po yan tinuturuan ka o hinuhubog ka lamang. Ang apoy at pagsubok sa buhay, isinisiwalat kung sino ka talaga. Parang ginto, di ba? Pag ang tanso, dumaan sa apoy, sunog. Pero pag ang ginto, dumaan man paulit-ulit sa apoy, ginto pa rin siya. Doon mo makikita yung purity ng gold. Malalaman mo ngayon kung 99.9%, kasi kanya-kanya yan May mga percent yan, di ba? Yung 24 karat, yun yung 99.9%. Pag 18 karat, ganito lang yun, di ba? Mas mababa lang yun, I think 94%. So, pag dinaan mo talaga yan sa apoy, dun mo malalaman. Ngayon, na nangyayari, dahil sa focus nila, banatan po ang VP Sara Duterte, abay umaangat po yung ilang nating mga kababayan tulad ni Defensor, ni Marcoleta, si Cayetano. Kanina lang po sabi ko, galing talaga nito ni Cayetano. Siya lang ang talagang nakikipagbakbakan. Hindi ko sinasabing wala ng iba Pero remember, hayaan nila sinerve yung warat ni Marcoleta. Kasi alam nila, tinik si Marcoleta sa impeachment. Alam nila yan. Kaya pinaspas nila Mas pinaspas pa nila yan sa kay tandaan niyo, nauna yan si Judas Villanueva. Nauna yan. Mas unang in-announce. Unang in-announce yan ni Ombudsman Remulla. Hinog na, sabi ni Remulla, di ba? Hinog na yan kay Judas kay Remulla. Pipirma na lang yan. Maybe in 2 weeks. Maano na yung warrant niyan. Inabot na ng mahigit 1 buwan. Ang dami nang nangyari. Tapos bago lang yung kay Marcoleta, pero nauna pa yung kay Marcoleta kaysa kay Judas Villanueva. Hindi nyo nakikita? Ang tindi, di ba? So, akala nila, sa pagpapaspas nilang makulong si Marcoleta, kanina, nakulong si Marcoleta, di ba? As in, pinaspas kasi nagpunta muna si Marcoleta sa Sandigan Bayan para motion to quash. Yung ibig sabihin, ipawalang bisa, yung warrant. Okay? Right then and then, dininay, agad-agad. Alam mo, may ano yun kasi medyo kabisado ko ng konti pagdating sa korte. Hindi naman kabisado. Pamilyar. Pasensya na po sa ubo-ubo ko Pamilyar tayo dyan. Kasi nga, napakarami na nating kasong pinagdaanan. So, syempre, tatay ko, pinapaliwanag sa akin lahat-lahat ng mga ganyan, mga motion, di ba? So, yung motion to quash, kakasagmit pa lang ni Marcoleta. Abay, agad-agad, kesyo, pinawalang visa na yon at isinerve yung warrant. Ibig sabihin talagang pinaspas na hindi ganyan Hindi ganyan kabilis. Kahit sinong abogado magsasabi, kahit ako, tinanong ko sa mga abogado, ganyan ba talaga kabilis yan? Hindi. Usually, abutin ng 1 linggo, mabilis na ilang araw, pero yung on the spot, pagka motion to quash, pak! Tandaan nyo, pumunta siya doon to submit the motion to quash. Tapos agad-agad deny. Tuloy yung warrant. Bira. Saka nakakita, agad-agad. Yan ang tinatawag na forthwith. Forthwith de Soto yan. Agad-agad. So, may motion to quash po kaagad siya. Mabihirang buhay Sabi ko nga, ano tong iniisip nila para hindi maka-attend si Marcoleta? Kasi ano talaga tinik si Marcoleta makulit yan parang ano yan pasensya na pero this is a good way parang matandang ano yan grumpy old man na matandang makulit. Pagka mali ka talaga, alam mo yung tatay mong paulit-ulit, gano'n ang mga tatay naano ko yung sa tatay ko, tapos na-adapt ko na rin yun kasi tumatanda na rin ako, paulit-ulit na rin ako minsan, paulit-ulit, as in paulit-ulit. Ganun si Marcoleta, paulit-ulit. Hanggang talagang, hindi, mali yan, hindi. Talagang ganun di ba? Akala siguro nila, nabunutan sila ng tinik nung na-serve na nila at nakulong nila si Marcoleta. Ang hindi nila alam, kanina, grabe, nakita ko yung kung paano palagan ni Cayetano. Kahit si Win Gatchalian, kasi mga magkakaibigan yan Pero talagang pinapalagan niya. Tsaka kitang-kita mong tameme yung mga ibang senador Alam mong, sandali, mukhang mali tayo Mukhang mali. Kasi yung pinagawa nila kanina. At ang maganda dito, remember ang alam ko as far as I remember, magkaibigan talaga yan si Cayetano, si Chis Escudero, at si Villanueva. Pero kanina, pinalagan niya yung pagiging presiding officer ni Chis Escudero. Kasi kanina, nag-motion si Lacson na
gawing si Chis Escudero ang presiding officer dito sa ano na to, sa impeachment ni VP Sara Duterte. Alam mo, ang sinabi lang ni ano doon, ni Cayetano, at pati yung mga kagrupo niya, sandali, wala sa batas yan. At na ayon sa konstitusyon, we're not just speaking, kasi marami yan Constitution, o yung Republic Act, yung mga RA, ganyan. At meron Senate rules, di ba? Pero ang pinaka-supreme dyan, Constitution. Na ayon sa Constitution, the Senate President is the presiding officer. As a matter of fact, meron pa pang mga Senate na mga jurisprudence.